Isang magandang at mapagpalang araw muli sa inyo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Bago ako magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ng isang katanungan dito ni Roger Tancio. Ang sabi ni Roger Tancio ay, Sir, pwede po bang barilin yung ng bato ng bahay mo lalo na tinamaan ka ng bato? Okay, may karanasan kasi ako dito kaya gusto ko itong sagutin. At ikukwento ang sagot dito yung aking karanasan, yung aking experience. So bago natin yan sagutin, ay gusto lang ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo ay maganda ang takbo ng ating YouTube channel. Tumaas ang ating views, dumagdag ang ating mga subscribers. Yan ay dahil sa inyong pag-share at sa magandang comment na inyong ibinabato sa ating mga videos. At maraming salamat sa inyo, lalo tigito sa mga silent viewers sapagkat nakakatulong kayo sa ating revenues. Dahil nga po ang ating kinikita sa YouTube channel ay binibigay natin, nalalaan natin doon sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. At yung inyong mga pinadala dito sa ating GCash number, ayan, ay nakatulong para sa mga pambaon nila. At maraming salamat Kamangha Maising, nangako ka na magpapadala sa ating GCash number. Pero yung ating GCash number ay nagka-problema kaya hindi nakarating yung pinadala. So sana maayos na next month yung ating GCash number. At maraming salamat sa mga nagpadala dyan. So next month pa June, maayos pa yung ating GCash number kaya hindi pumasok yung inyong mga padala. So maraming salamat sa mga nagpadala at nakatulong yan. Lalo tigit maraming salamat sa nagpalipad o nagpakulay sa ating premiere videos. Maraming salamat sa ating kababayan sa Virginia, USA, kay Noli Peace America. Ang iyong pinadala ay bibili natin ng mga school supplies ng mga bata. At yung una mong pinadala ay binili natin ng reading glasses ng isa nating estudyante. Okay, gayon din kay Jubil Platon, Biumay, maraming salamat sa iyo. Sigad na ang bahalang gumanti sa inyong mga kabutihan at dalangin ko na lamang ay bigyan ng malusog, mabuting pangangatawan at kalusugan ng inyong buong pamilya. Okay yan, so sagutin na natin ito. Sir, pwede po bang barilin nyo ng bato ng bahay mo lalo na tinamaan ka ng bato? Okay, ito ay karanasan ko. Doon sa, yung nakabili kami ng almost 1 hektar doon sa isang barangay. So nagtayo ako ng bahay doon at doon ako tumira. So ang mga tao pala doon, yung mga tambay, pagka ikaw ay may bisita at hindi mo sila naanyahang makipagsaya o makipag-inuman, ay nambabato. Doon sa barangay na yun, hindi ko na babanggitin ko ano yung barangay na yun. Okay, shout out sa iyo, sa inyo mga kabarangay. So minsan, ako ay may bisita, pinagbabato yung bahay namin. Siyempre, masama ang loob natin, tayo binato, pero wala naman tinamaan sa amin. So, ang ginawa ko, hinatid ko yung aking mga bisita doon sa may kalsada at pinalis ko na. Pero dala ko yung aking baril. Alam ko yung ng baril, nandun lang sa kabila ng kalsada. Dahil umuuga yung mga halaman doon. So, ang sabi ko sa kanya, lumabas ka dyan. Pag hindi ka lumabas, babariling kita. Ayaw lumabas, so pinutukan ko yung may halaman. Buti hindi tinamaan. Ito na. Tumakbo sa loob ng bahay at nagsisigaw na siya daw ay binabaril. So ito na. Ang naging binaril ko na nga eh. Buti nga, hindi tinamaan eh. Ang nangyari tuloy ganito, kinabukasan, ayan. Meron na akong summon galing sa station. Yan. Sa police station, galing na sa may summon na ako. So pumunta ako doon. Nandun na ngayon yung binaril ko, pero hindi tinamaan. So wala akong basta ang sabi doon ay inirereklamo ka nito. Sabi, tumanggi ako. Itinanggi ko na hindi ako, sabi ko may nambato sa amin, pero wala naman akong ginawa.
Sinabi ko, tinanggi ko, wala lisensya yung baril eh. So, pero nung umaga, alam ko na magrereklamo yung baril, isinipti ko na. Inalis ko na sa bahay namin. Alam ko na magrereklamo eh. Ito ngayon, ang sabi ng pulis, ikaw kung magdidemanda ka, magdidemanda mo siya. Sabi ko, sige, magdemanda ka, sabi ko. Idemanda mo ako kung gusto mo kung talagang may katunayan ka, may ebidensya ka na ikaw ay binaril ko. Pero hindi ko na binanggit, hindi ko na inano. Basta ang alam ko, sir, may nambato sa amin. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na binaril siya. Kung binaril ko yan, sir, di may tama yan. Wala naman siyang tama. Yan sabi ko. Ang sabi nung nagrereklamo sa akin, na kapitbahay ko rin, ididemanda ko, sir, yan. Anong demanda mo sa akin? Sabi ko, illegal possession of firearms. So, mas maganda na yung may alam sa batas. Ang sabi ko, bakit? Ikaw ba'y otoridad? Pulis ka ba? Para idemanda mo ako ng illegal possession of firearms? Wala kang karapatang idemanda ako ng illegal possession of firearms. Mga pulis pwedeng magdemanda sa akin ng illegal possession of firearms. Hindi ka naman otoridad eh. So, nagtawanan yung mga pulis. Sabi, may alam talaga ito si Elmer, sabi niya. Ay di, sabi ko, sir, ayan mo, ipa-search mo yung bahay ko. Di sir, mag-ano kayo? Alam ko naman na wala na dun yung baril eh. Di sir, mag-ano kayo, mag-apply kayo sa judge na search warrant. At willing naman ako kung may search warrant kayo, di i-search niyo yung bahay ko. Di natatawa lang yung mga pulis. Sabi, hindi nga pwede mong idemanda yan ng illegal possession of firearms. So, sabi ko, sige ikaw. Pero ikaw ay may nakakita sa iyo na binabato mo yung bahay ko, pero nananahimik lang ako. May testigo ako. Na pag dinimanda mo ako, ididemanda rin kita. Dahil may testigo ako. Humanap ka ng testigo na binaril kita at So, tinanong ng pulis yung anong gagawin mo ngayon? Sabi, sir, makikipagkasundo na lang ako. Di nagkasundo na lang kami. Ayan. Ganun. Ngayon, uso talaga doon ang batuhan sa barangay na yun, kaya ako umalis na. Sabi ko, makakapatay ako dito. Ngayon ay, may binabato naman na meron naman binato na isang bahay. Ako naman ngayon ang idinamanda, malicious mischief. Sa kayabangan ko naman, nung ako'y inalaman ko dinimanda, pinuntahan ko, hinamon ko ng barilan. Sa kalukuhan ko. Di nakasuhan naman ako ng illegal ng malicious mischief at grave threats naman ang ikinaso sa akin. So ayun, buti naman at yung mga kaso na yun ay nalusutan ko. Kaya pag ikaw ay binato ng pag binato ka, ay huwag mong barilin. Dahil pag yun ay tinamaan, may kalalagyan ka. Buti nga hindi ko tinamaan, pasalamat ako dahil binaril ko lang yung mga halaman. So matagal ng kaso, yung mga 30 years na siguro, yung bata pa ako noon. So ganun ang pangyayari. So pag ikaw ay binato, alamin mo lang kung sino yung nambato at ipabarangay mo at kasuhan mo. Mahirap yun. Pag binaril mo yun, kasi ang pambabato ay maliit na kaso lang yan. Lang yan, malicious mischief. At ang alam ko sa batas ay wag mong ilagay ang batas sa iyong kamay. Kasi pag binaril mo yun, parang inilagay mo na yung batas sa iyong kamay. So, mas malaki ang kaharapin mong kaso. Pagka ganun ang So, yung akin ay advice ko lang dahil ako may karanasan sa ganyan. At lalaki ang problema mo. Meron din akong kaibigan, yung kwento ko sa inyo, binaril niya, sa likod pa naman, tumatakbo. Binaril niya, di. Magnum pa naman. Ay, di, ang laki ng kaso niya. So, ganun ang yun lang ang masasabi ko sa inyo. Kung binato yung bahay ninyo, ay magdemanda na lamang kayo. Kung kayo ay medyo nargabyado at papayo ko lamang sa inyo,
kung kayo medyo naargabyado, ay medyo magpasensya na rin kayo. Mas mabuti na yung umiwas kaysa sa lumaki pa yung gulo. Kaya ang ginawa ko na lamang dun sa amin, ay umalis na ako dun sa barangay. Kasi nga, ang mga tao dun, pagka may nagpa-party ka, tapos hindi mo na anyayahan, eh babatuhin ka. So, siyempre, pag may mga bisita ka, tapos binato ka, ay parang hindi maganda. So, ganun ang nangyari. So, yung mga nambabato, ay ipabarangay mo na lang o kasuhan mo, malicious mischief, pero dapat may ano. Kasi mahirap din magdemanda ng pambabato. Kasi nung ako dinimanda ako ng bato, pero talaga hindi ako ng bato. Talagang ginawa lang ako ng istorya para siguro makaano sila. Gusto akong gantihan. Eh hindi naman talaga ako ng bato noon. Kaya mahirap din naman magpatunay talaga. Mas mahirap pag ikaw ay nagreklamo, nagdemanda, mas mahirap yung magpatunay ka ng kaso. Mas mahirap lalo kung hindi totoo. So, yan ang mga problema na maliliit na problema na minsan ay lumalaki. Sa halip na ikaw ang mababaligtad ka pag iyong binaril. Mababaligtad ka. Mas maganda na talaga yung mas mahabang pasensya. Pagdating sa mga ganyan, yung mga pambabato na ganyan, sa mga kapitbahay, mas maganda na yung umiwas. Kisa sa dadagdagan mo pa ng isang mas malaking problema ang mga kasong ganyan. So, hindi ko na-advise na yung nambato sa iyo ay barilin mo. Dahil karanasan ko nga yan, pasalamat lang ako, yung binaril ko ay hindi tinamaan. Dahil kung tinamaan yun, baka ako ay nasa Muntinlupa. Baka ako ay nakulong. Siguro na may laya na ako sa tagal na nun. O di kaya mariglo ako ng napakalaking halaga. Ganon yun. So, daanin lagi natin sa lamig ng ulo ang mga problema at kung maaring pag-usapan, ay pag-usapan. Okay, may mga barangay tayo. Kasi yung mga kaso na yan, ay mga pambarangay. Mga pambarangay na kaso yan. Pag hindi kayo nagkasundo sa barangay, papatawag kayo, pagharapin kayo ng 3 beses, at pagkatapos ng 3 beses, ay bibigyan na kayo ng, at hindi kayo nagkasundo, yun. Bibigyan na kayo ng kapitan ng sulat para mag-file na kayo ng kaso sa piskalya. So, ganun yun. Hindi kumunang bato, ay papatayin agad natin o babarilin agad natin. Lalaki ang kaso at lalaki ang magiging sakit ng ulo natin. Okay. So, iniisip ko na baka sunod na araw ako ay mag-live na kasi yung mga ganitong tanong ay sa live ko na lang sasagutin. Okay? So, kaya ko lang ito sinagot sa inyo ay may karanasan ako sa na ganito. Okay? At sana kapulutan ninyo ng aral para panatilihing kalmado at malamig ang ating ulo. Pero ang sinasabi ko, pagdating sa self-defense at nakasalalay ng ating buhay, talagang gawin na natin ang lahat ng pamamaraan para tayo ay mabuhay. Mas mabuti na yung tayo ay nasa Muntinlupa, doon tayo dinadalaw sa Muntinlupa, kaysa tayo dinadalaw na tayo ay tinabunan ng lupa. Yun ang sa akin. Yun ang tinatawag na self-defense. Kaya may nagagalit sa akin pagka ini-explain ko yung 3 elements na self-defense. Alamin ninyo yan. At huwag tayong magpadalos-dalos. Mas mahirap ang may kaso sa totoo lang. Naranasan ko na yan, magkameron ng kaso. Napakahirap. Buwan-buwan. Atin ka ng hearing. Mahigit na 1 taon yung aking 2 kaso bago natapos. Pero dahil acquitted tayo, wala naman tayong naging sa NBI. Kaya tayo nakapag-abroad. Okay, so isa pa yan. Pagka tayo nagka-record, mahirapan tayo makapag-abroad. Pag tayo may criminal record. At mas maganda na yung tayo na namumuhay ng tahimik. Okay, yung mga nambabato na yan, kaibiganin na lamang natin. At iwasan magkamero ng kaaway. Mas mabuti na yung walang kaaway. Okay? Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nagpapayo lamang ako para sa ikabubuti ng lahat. Huwag tayong daanin natin na hindi kumo tayo ay may firearms ay ito ay gagamitin natin para makapaminsala ng kapwa. Okay? Hanggang sa muli natin video. God bless us all. Thank you very much.